po, totoo na. Yan, siya po, kilala niyo po ba siya? Si Anthony Campolo. Yan. May pangalan nga naman. Si Anthony Campolo, isa po siyang American sociologist, psychologist, isa po siyang Baptist pastor, author, public speaker, spiritual advisor ni dating Presidente Bill Clinton. At dahil po, sabihin natin, well-known siya, madalas po siyang ma-invite sa mga speaking engagement. At syempre, pag may mga ganun pong engagement, dinadala niya po yung kanyang asawa. And syempre po may mga nakakakwentuhan. Yung pong asawa niya, meron po siyang PhD, kumbaga high degree po yung kanyang pinag-aralan, intelligent woman, and yet she decided to stay at home para kanya pong maalagaan, mabantayan ng kanyang mga anak. Kapag po kasama siya ng asawa niya, ni Anthony, nakikipagkwentuhan po siya dun sa mga kapwa, wifey niya, at lagi pong naitatanong sa kanya, what do you do for a living? Anong ginagawa mo? Sabi, anong trabaho mo? Kasi yung mga nandun, sabihin na natin, matataas yung degree, may mga pinag-aralan. At sasabihin niya po, I'm a homemaker. Kasalinga sa Italiano. Tapos sasabihin nila, well, that's nice. Sasabihin gano'n, Tapos po, sasabihin sa kanila, I'm a doctor, I'm a lawyer, I'm an architect, I'm an engineer. Iba't iba po. Kanya-kanyang pataasan ng degree. And she always felt belittled o yung kanyang pakiramdam sa sarili niya is of less value. Kasi yung mga kausap niya malalaking tao. Until one day, next slide po, she came up with a technical, scientific and spiritual definition of what she does, being a mother. Ayan. Sabi niya, ito na, hindi na homemaker lang ang sagot niya. I'm socializing two Homo sapiens in the dominant values of the Judeo-Christian tradition in order that they might be instrument for the transformation of the social order, thus appropriating the eschatological values of the kingdom like both here and eternity. Ngayon, pag tinatanong siya sa mga speaking engagement ng mga kapwa-asawa, yan ang sagot niya. Ngayon nga ngayong mga kausap niya. Ganun pala yung lalim ng pagiging nanay, ng pagiging magulang. Tapos, pagkasabi niya yan, sabi niya, by the way, what do you do? Ngayon, parang na siyang magsalita. Kasi na-realize niya, yes, I am a homemaker. Pero hindi lang ako basta-basta homemaker. Amen? Balik po tayo ngayon sa ating babasahin verse. Tayo pong lahat ay tumayo. Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 9. Makikilagay po muna sa screen. Ayan. These are the commands, decrees, and laws the Lord your God directed me to teach you. Si Moses po ito to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess. So that you, your children, and their children after them may fear the Lord your God as long as you live by keeping all His decrees and commands that I give you, and so that you may enjoy long life. Hear, Israel, and be careful to obey so that it may go well with you and that you may increase greatly in a land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your ancestors, promised you. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, and when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Ama, sa umagang ito, Panginoon, na muli po
kami ay sasamahan mo, Panginoon, sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong salita. Salamat po sa iyong banal na spirito na siyang patuloy, O Lord God, na kikilos sa aming kalagitnaan. Bubuksan niyo po ang aming mga isipan. You will impress these words, Panginoon, sa aming mga puso. At hahayaan niyo po, Panginoon, na sa paglabas po namin ng tahanan mong ito po'y mabitbit namin, Panginoon. Lord, we want to make an impact to the next generation, Panginoon. Kaya salamat po, Ama. Itago niyo po ako sa iyong likuran. Dalayan ko po, O Lord God, na mapalakas po kami, O Lord God, sa bawat salita na lalabas sa aking bibig. Kayo po ang manguna sa akin. Ito po ang aking samag dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Okay. Balik po tayo dun sa slides ng, yan, okay. Grazie. Yan. Seriously, parenting po is challenging. Hindi po madali. Tas po ang kamay ng mga magulang. Amen? Diba? Ako po, I have never learned the weight of parenting until I become parent myself. No, hindi ko lubos na unawaan yon. Nung hanggat hindi ako naging nanay, yung responsibilidad mo, yung meron kang maliliit na anak na umaasa sa'yo, amen, hindi po madali. Sabi nga ng amo ko, habang piccoli sila, piccoli problemi, akala mo lang malilibre ka na pag malaki na, pero grande problemi rin. Pero salamat sa Panginoon because God wants us to be reminded ngayong umagang ito na hindi po tayo nag-iisa on our journey. And hindi lang po ito sa mga literal na magulang lang. You may not be a parent today, but you will be, sa mga youth, you will be future parents. Ito'y isang paghahanda. At marahil, wala kang anak, pero meron kang pamangkin, meron kang inaalagaan, you are a spiritual parent, and these words are still for you. Amen? Sa parenting po, no, marami tayong books din na pwedeng basahin. May Parenting 101, may Parenting with Christ, yung kay Rick Warren na How to Raise Your Kids Without Raising Your Voice, kay Zig Ziglar na Raising Positive Kids in a Negative World. Ang dami pong tulong. But, hindi po ito masama. And I love to read books, marami po akong libro. Pero unless na we go back to the Bible and read the Word of the Lord, only then, doon lang po tayo makakahanap ng talagang tulong sa ating parenting. And dito po sa ating pong binasa, doon natin makikita ang ilan lang pong guide sa atin. Kasi po, ang salita po ng Diyos, doon natin makikita yung kanyang design for parenting. Ayan. At next slide. Dito po. Nilagay ko lang po ito saglit. Sisilipin lang po natin saglit yung 4 types of parenting. Yan. Meron pong authoritarian. Ito yung mga parents na nag-establish ng strict rules. Mahigpit sila sa mga rules nila. The child is expected to follow without question or without negotiation. Wala tayong usapan na. Basta ito ang batas ko, ito dapat ang susundin mo. High standards without making mistakes. At pag nagkamali ka, may punishment. Less nurturing, high expectation, limited flexibility. Pangalawa, authoritative, yan po yung close, nurturing relationship between parents and children. May rules, pero nababalance, no? Napag-uusapan. Amen? Parents set clear expectations and guidelines and explain the reasoning behind their discipline. Dinidisiplina mong anak mo, but then, ina-explain mo kung bakit may discipline. Permissive holds minimal expectation for their children. Laging, si ka na lang ng si. Okay lang lahat. Parang wala na akong isipin. Sige na, gawin mo lang lahat ng gusto mo, anak. Impose few rules, maintain open communication, pero this lack of expectation, kasi wala kang sineset na rules leads to infrequent disciplinary action, as permissive parents often take on more friend-like role than of traditional authority. Okay yung kaibigan, pero dito talagang kaibigan lang, parang same level lang kayo ng anak mo. Uninvolved grants children a high degree of freedom. Ayan yun, talagang bahala ka na, do whatever you want.
As these parents typically take a hands-off, di ba may hands-on na magulang, ito naman, hands-off. Pinanganak kita, diyan ka na, kaya mo ng sarili mo. Yan, maintain limited communication with their children, providing minimal nurturing and having few, if any, expectations. Ayan, alin po tayo dyan? Ayan po, yung sasabihin natin types ng according sa mundo. No? And makikita rin po natin ang sarili natin dito po sa ika-categorize din po natin ang sarili natin. Self-check na lang po kung alin po tayong klaseng magulang dyan. Pero, no, meron din po nagsasabi, parenting. Ano nga ba ang parenting? No? Some would say, teka lang, nagulo po ang aking Some would say, preparing your children to leave your home. No? Mapalaki mo siya, tinuturuan mo siyang maging autonomo, para pag matanda na siya, kaya niyang mabuhay mag-isa. Maganda naman. No? Some would say, preparing your kids to be successful. No? Being able to provide clothes, food, and shelter. Mapakain kita, madamitan kita, pero kambahay na tinitirahan, okay na yun. Walang connection. No? Magaganda naman po yun. Pero, kung titingnan po natin, itong sinabi kong definition ng parenting, ayon sa ibang mga tao, is short-term goal po sila. Kasi ang focus po nila is dun sa mga immediate result lang. Pero, meron po tinatawag na biblical parenting. Kasunod po. Next slide. Biblical parenting, at ito po ang ibig sabihin. It is the process where the main goal is making disciples of Christ as we prepare our children for eternity. Nakita niyo po yung long-term goal siya. Kasi mahal natin ang ating mga anak, yes, dito habang nasa mundo tayo. Pero hindi lang hanggang dito. Mahal natin sila, that's why we disciple them. Tuturuan natin sila intentionally para maging sa eternity, sama-sama pa rin tayo. Amen? At makikita po natin, dito po sa ating passage na binasa, makakakita po tayo ng tatlong bagay. No? Three words to make an impact on the next generation. Ayan. Number 1 po, gusto ko lang din po palang i-share. No, kasi po yung kaninang kwento ko, homemaker, no? Natatandaan ko, nung kami po ay maliliit pa ng mga bata, si Gwyneth, ano pa lang siya, mga month-old pa lang po siya, yun yung panahon na payat siya. Tandang-tanda ko to, nasa Campo de Marte pa lang kami nakatira noon. And sabi ko kay Glenn sa kusina, sabi ko, parang hindi ako magpupuno ng trabaho. Gusto ko pa akong maalagaan, maanuhan si Gwyneth at saka yung mga bata. Sabi ko gano'n. At ang sabi niya sa akin, na ipatotoo ko na rin to sa ibang mga tao na kausap ko, sabi niya sa akin, paano naman bibilis ang pag-asenso natin? Sabi niya sa akin. So sabi ko, hindi ako nagsalita, pero disappointed ako sa aking puso. Hindi ako nakapagtalo, pero dinala ko sa panalangin. One day, no, si Ali naman to, sabi niya, Mama, perché non lavori come le altre mamme? Così abbiamo tanti soldi. Sabi niya gano'n sa akin. Hindi ko alam kung soldi talaga yung gusto niya o ayaw niya ako sa bahay kasi minsan ang definition niya sa akin, Mama, si Pedro di Carabinieri. Sabi niya gano'n sa akin. Pero, no, lumipas po, dumaan ng maraming taon, nasa elementary ni si Juliana at si Gwyneth, si Ali, nasa high school na siya. Umattend kami ng kolokyo. First time niya nung umattend, nakasama siya. Tapos lumabas kami, maganda yung mga feedback. Habang naglalakad kami pababa ng hagdan, sabi niya, kontento ako sa setup natin ngayon. Hindi ka na magpupuno. Alagaan mo lang ang mga bata. Ayusin mo lang ang ating tahanan. Masaya ako na ganito ang ating setup. Amen? Sabi ko nga, God reminded me, hindi man immediate, hindi man agad na maganda yung response niya nun, pero dahil binitbit ko sa panalangin at ang Diyos ang katuwang ko, katuwang namin sa pagpapalaki namin sa aming mga anak. Hindi po kami perfectong mga magulang, ha? Disclaimer po ito.
na hindi po kami patuloy na tinuturuan pa rin po kami ng Panginoon. But God reminded me that day that He is in control and He will always be in control. Amen? Willing po ako, sabi ko sa Kanya, willing ako to sacrifice na halimbawa makabili pa ng more material things. Mas gusto ko na mas maging ako sa mga anak ko. Gusto ko talaga, di ba nga ang order po ng natin, God, tapos family, no? It's never yung ibang tao muna. God and then family. Kaya ako, nung buhay pa yung matanda ko, talagang pag meron activity sa school yung mga bata, at tayo, senyor, sabi ko, kasama ko yung matanda kong ansyano, bitbit ko siya, nanonood rin siya, dahil ayokong may mamiss ako na activity ng mga bata. Salamat po sa Panginoon. Amen? At dito po, makikita natin, number 1, priority. Amen? Mababasa po natin verses 4 and 5. Dito po, priority. Next slide po. Priority. Sabi po dyan, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Amen? Ang priority po na pinag-uusapan natin dito is right priority. Bakit may mali bang priority? No? Imagine niyo po, magbubuton kayo ng kamitsa. Pag naumpisahan niyo po na ibuton ang inyong kamitsa na mali, lahat na ng buton, mali ang pagbubuton niyo. Tama po ba? Kasi naumpisahan mo na mali, hindi siya match. So everything else, lahat na ng buton, mali na. So ganun rin po sa ating pong priority. Pag hindi tama ang nasa unahan ng ating priority, mali na, magulo na ang order. Amen? So, it begins with God. Sabi dito, the Lord our God, the Lord is one. Nag-iisa lang po ang ating Diyos, pinapaalalahanan ni Moses. The Lord is God, ang Panginoon ay Diyos, at ang Panginoon ay iisa lang. Amen? Kasi meron pong tendency talaga sa Panginoon na ang dami lang gods. May palaka, may puno, may halaman, may river, may lupa. Lahat na ginawang Diyos. Amen? So Moses was reminding them, iisa lang ang Diyos. At ang kailangan, sabi doon, love the Lord your God with all your heart. Buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo. Unless we parents, makita sa atin ang ating mga anak that we love the Lord with all our heart, hindi lang sa salita, hindi lang pag Sunday, unless na makita sa atin, mahihirapan tayo in parenting. Love God first. Biblical order. Ang order po, meron pong binigay ang Panginoon na order ng family, biblical order ng family. Next slide muna tayo, Amore. Ayan. Alam ko, familiar na po ang bawat isa sa atin. Christ is the head of every family. Christ is the hope of every family. Amen po ba? Amen. And then comes the husband. Po, ang role ng husband to protect, to lead, to provide. Ito, disclaimer po ulit ha. May ilan akong Hebrew words na sasambitin, pero hindi po para magyabang. I just love to share kasi pag na-discover mo yung ibig sabihin niya sa Hebrew, sa original language ng Bible, ma-amaze ka. Amen? Rosh, ang Hebrew word po ng head ay Rosh, which means implies or leadership. Ito, sa wife, ang ganda rin. Ang role ng wife, comfort, to teach, to nurture. Ang Hebrew word naman po, helper. Ang Hebrew word niya is Ezer. Ito nung napanood ko yung video na sinand ni Ate Ja, sabi ko, wow. Kasi tayo po madalas pag sinabing, anong mo, helper, parang ang baba. No? Pero, kung titingnan po natin, Hebrew word ng helper also implies strength, to rescue, at alam niyo po ba, it is also the same Hebrew word na ginamit to describe the role of God as a helper. Kaya women, mga asawa, huwag niyo pong i-underestimate ang anointing ng Lord sa inyo. We as a helper, no? Imagine niyo po yung level ng
si God, ginamit sa kanya yung Ezer as to define him as helper. And yun din yung ginamit sa ating mga asawa. Amen? And then goes the children. Ang role ng mga anak, to love the parents, to obey the parents. Ayan. But I would, ayan, kita naman po natin, but I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. 1 Corinthians 11:3. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Ephesians 5:23. Praise. Yan. Ito po yung biblical order. Pero, may mga families, may echo, wherein the child is the head, then comes the father, then comes the mother, epo'y huli na ang Panginoon. Meron naman, pantay-pantay sila. Tatay, nanay, anak, God. No? Mas malala po yung ganun, pantay-pantay sila kasi para silang may kompetisyon. Tatay, nanay, anak, pantay-pantay ng posisyon, ang gulo na, walang rules, kanya-kanya, kasi everyone has the authority, tatay, nanay, anak, and then God. Walang leadership ang Panginoon. Amen? We should know the right order. Biblical order, and apply it on our family. Unless God is the head of every family, magulo ang bawat pamilya. No? Amen. Balik po tayo dun sa kabilang slide. Sabi ko po dyan, parenting is like flying on a 35,000 feet above the ground. Sino po dito nakasakay na sa eroplano? Lahat. Paano kayo? Naglangoy kayo papunta dito? Diba? Lahat tayo sumakay sa eroplano. And bago po tayo mag-take off, may mga flight attendant na nagde-demo. Binababa yung oxygen mask, dinedemo nila kung paano. And they always reminds, parents, put yourself first, the mask. Kasi pag ikaw, magulang, may tamang wisyo, naubos ang oxygen mo, how can you function at matulungan ng mga anak mo? Tama po ba? Di ba? Hindi magagawa ng mga anak na sila yung matataranta sila. Anong gagawin ko? So, we need to put first our oxygen mask. Ganon din po sa atin, we need to experience first the breath of life bago natin ito maipas sa ating mga anak. Likewise, sa ating pong spiritual life, biblical parenting, we cannot function well if we do not take care of our spiritual lives. We must first receive the breath of life and pass it on to our children. We cannot give what we don't have. Kung hindi natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos, hindi natin naranasan ang kanyang pagpapatawag, ang biyaya niya, anong ituturo sa anak mo? Amen po ba? You cannot pass what's not on your hands. Pansinin po natin, if a parent or parents mayroong passion sa sports, sporty rin ang mga anak. No? If you have a passion for successful employment, career-oriented, ganito ko, para kang kabayo, talagang kailangan maabot ko yung rurok ng aking career, yan din ang ipapasa mo sa anak mo. For education, which is not bad, papasa mo sa anak mo. For money, for possession, whatever your priority is, yan ang ipapasa mo sa anak mo. The question is, what is on the top list of your priority? Amen? And Moses is reminding us, the Lord is God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Amen? Kung meron tayong pag-ibig sa Diyos, and we are passionate about God, at nakikita natin ito, nakikita nila ng ating mga anak ito sa ating mga buhay, o kung hindi ka magulang, ng mga dinidisciple mo, ng mga pamangkin mo, nakikita nila ito, then we are able to model the things that are more important. Amen po ba? Amen. Nandiyan pa po ba kayo?
Amen? At imagine niyo, if we don't love God sa ating parenting, yung natura lang natin, kasi mapagmahal naman talaga tayo. Naniniwala po ako, walang magulang na gustong mapahamak ang anak. Taas nga po na gustong mapahamak ang anak? Wala. Diba? Kaya nga, no, maliit pa yung anak mo, baby, cute na cute ka, okay ka lang magpuyat, gigising ka madaling araw, diba? Hintayin mo mag-teenager yan. Iba na ng tono ng sagot. May lahat na ng vokale. Diba? Ganun ang pagsagot. Diba? Ang sasabihin mo, kung alam ko lang, hindi na kita tinudlahan ng latte. Tuwing gabi, hindi na ako magpupuyat para sa'yo. Diba? Kasi yan yung ating nature. Tayo yon. Pero kung iisipin natin, i-remind tayo ng Lord, pinahiram ko lang sa'yo yan. Tagapangasiwa ka lang yan. Akin yan talaga. And if we love the Lord, then, only then, we can love genuinely our children. Amen? The greatest thing we can do for our children is to love Jesus. Amen. Yun po yung ipapamana natin. The greatest legacy that we can pass on to our children. Imagine itong mga Israelita, Deuteronomy 5, bago mag-Deuteronomy 6. Tama po ba? Amen. Yun. Gising pa naman kayo. Deuteronomy 5, dyan sinabi yung pangalawang ulit ni Moses ng 10 Commandments. Imagine, 40 years silang paikot-ikot sa wilderness na dapat 11 days lang. Alam niyo po ba yun? 11 days lang, pero it took them 40 years because of their unbelief and disobedience. Kaya kung hindi pa nasasagot ang ating mga panalangin, tanungin natin ang ating mga sarili, am I having a disbelief? Or ako ba'y nagdi-disobey sa salita ng Panginoon? Why is it taking me so long para matanggap ang aking Panginoon? Hindi naman laging ganon, pero maganda rin, check natin ang ating sarili. Amen? At pangalawa po, second point po natin, pay attention. Saan? Sabi po dyan, verse 6, and these words that I command you today shall be on your heart. Ayan. Shall be on your heart. Saan po tayo kailangan mag-pay attention? These words I command you today. Sa salita ng Diyos. First, sa salita ng Diyos. No? Kung anong sinasabi ng Panginoon. Alam niyo po, bilang tayo mananampalataya, ang salita po ng Diyos ay sa atin. Kumbaga, tinutulungan tayo, hinuhubog tayo, na habang tayo lumalago, lumalakad na rin po tayo kasama ang banal na Espiritu. We walk by the Spirit. Ang sabi po ng Galatians 5:22, walk by the Spirit so you will not gratify the longings of the flesh. No? Para hindi natin mapagbigyan ang ating mga laman, kasi ang laman mo, sasabihin niyan, magalit ka rin, sasabihin niya, kumain ka pa, lahat ng mga worldly things, no? Kung yung physical lang po natin. But the Spirit will always remind us, will counsel us, will guide us to the truth. Minsan masakit, pero kailangan natin totoo. Amen? Pay attention, listen and obey. James 1:25. God will bless you in everything you do if, may condition po ito, if you listen and obey. No? Yung mga naririnig natin, yung mga natututunan natin, parang sinasabi ni Moses sa mga Israelita, narinig nyo na ito, ngayon, isa puso nyo. Sabi niya, no, shall be on your heart. Yung mga anak ko po, pag nagkakabisado sila, lagi ko sinasabi, isa puso nyo, unawain nyo. Kasi pag kabisado lang, pag nabloka kayo, hindi nyo na maaayos yung words niyan. Pero if you know it by heart, maiba man ang salita niyo, kung paano niya ibibigkasin, tama pa rin, alam niyo pa rin siya. Ganun rin po ang salita ng Diyos sa atin. Maganda, nakakabisado po natin ang salita ng Diyos. Pero mas maganda kung nagkakaroon ito ng impact sa buhay natin. And then, doon tayo magkakaroon din ng impact sa next generation. Amen? Kita niyo po ito? Dalawang tenga po na pinagtabi. Notice that the word ear, tenga, is right in the middle of the word heart.
no? H-E-A-R-T. Nasa gitna niya, ear. When two ears are put side by side, ano pong korte siya? Puso. Korteng puso. So, if you want someone's heart, kung gusto mong makuha ang puso ng isang tao, you need to listen. No? Pangalawa, kayo na po tayo makikinig rin tayo sa mga anak natin. Have an ear to listen. Hindi lang po tayo yung dakdak ng dakdak. Amen? Sila rin po, they have the right to be heard. Hindi po tayo laging tama. Alisin na po natin yung nakasanayan natin na, anak ka lang, magulang mo ko, ako lang ang laging tama. Ipauna po natin yung salimot. No? If we want the next generation na mailapit natin sa Panginoon, we have to have a listening ear. No? We need to listen dahil hindi tayo laging tama. We need to listen dahil kung hindi tayo makikinig sa kanila, tendency is hindi na rin nila tayo papakinggan. Para na lang tayong batingaw, ang ingay-ingay, walang tunog na maganda. Amen? No? Dapat tayo, lalo na itong mga kababaihan, no? Minsan hindi lang tayo ilaw, nagiging speaker din tayo. No? Huwag naman batingaw. Amen? Para mapakinggan tayo ng ating mga anak din. Dami nakarelate We need to have a listening ear. Yan. And yung ating pong pangatlong puntos, prepare. Saan po natin sila ipe-prepare? Verse 7 and 8. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, when you lie down, when you rise, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Ang ganda po ng translation nito, ESV po ito, teach them diligently. Sa iba po, repeat. Sa iba, impress. Repeat, ulit-ulitin. Diba? Impress, to make a mark o selyuhan. Parang, diba, yung ang ganda po ng diligently, nung hinanap ko yung ibig sabihin nito, tirelessly. No? Tirelessly. Persevering. Do things with care. Na-imagine ko ang mga nanay. O sige, mga tatay na rin. Diba? Diba? Diligently. Diba? Pagkatapos mong bitbitin yung anak mo ng 9 na buwan, pagkapanganak mo, tuwing gabi, nagtitimpla ka ng gatas, you diligently care for your children. Nagpupuyat ka pag may sakit, hindi ka na halos makatulog. Amen? That's why, palakpakan nga po natin ang mga magulang. Hallelujah. Saludo po tayo sa mga magulang. Salamat po sa mga buhay niyo. Salamat po sa pag-aalaga niyo sa amin nung kami maliliit pa. Pagpapasensya. Saan po natin ipe-prepare ang next generation? We need to prepare them for eternity. No? Hindi lang sa mga, hindi po masama na bibilhan natin sila ng mga bagay na nandito, no? Yung mga gifts natin, mga tangible, hindi po masama yun. Pero let's work on more on eternal things. Eschatological thinking, kumbaga. Proverbs 22:6, ang sabi po dyan, train up a child, sige nga po, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Totoo po ang salita ng Diyos. Huwag kang magsawa. Taniman mo ng taniman ng salita ng Diyos. Turuan mo. Sabi ni Moses, when you sit in your house, when you walk, when you lie down, when you rise, ibig sabihin, ano mang ginagawa mo, intentionally, tinuturuan mo ang anak mo. At ang pagtuturo po, hindi lang salita. You can preach the whole Bible sa anak mo. Pero unless na makita niya na talagang sa buhay mo, na ita sa pamuhay mo, you have a transformed life. Hindi siya magpa-pay attention. Hindi siya maniniwala. Amen? Teach them to love Jesus. Ito po yung isang pinakang mapapamana po natin sa ating mga anak. Teach them to love Jesus. Sabi ko sa mga kabataan, ang aking mga anak, I always remind them,
Siyempre, sino ba ng mga magulang ang gusto, kumbaga, gusto mo nasa langit kayo, mga anak mo, iwan? Wala po sa atin, may gustong ganun. Gusto po natin, lahat, buong pamilya natin kasama. Kaya ang key po dyan, turuan mo na mahalin si Jesus. Hindi lang ikaw. Diba? Hindi lang ikaw bilang mga magulang kasi ang gusto mo, magkautang na loob lang sa'yo. Diba? Kung ganun ang gusto mo. Teach them to love Jesus para kahit walang nakakakita sa kanila, kahit wala silang kasamang mga kapwa Kristiyano nila, they will always choose to do what is right in the eyes of God. Amen? Amen? Purihin po ang Panginoon. Minsan po, no, tayo, ang nagagawa lang natin, repeat, ulitin. Pero ito ang ganda, sa translation, teach them diligently. Parang sinasabi, huwag mong pagsawaan. Huwag kang sumuko. May kaibigan po ako laging sinasabi sa akin yan. Huwag mo sawaan. Pasalamatan po natin yung mga tao na nagre-remind sa atin at papalakos ng loob sa atin. Hindi po smooth lagi ang ating buhay. Amen? Yung mga tao na tatapikin ka, huwag mong sawaan. Huwag kang magsawa. Sabi sa Galatians 6:9, let us not be weary on doing good, for in due time, we will reap a harvest of reward if we do not give up. Pag hindi tayo sumuko, amen? Yung pa bang maipalapit sila sa Panginoon ang susukuan natin? No? Usually, ito po nasabi ko na rin to sa online, yung last na nagturo po ako sa mga Martes. Alisin na rin po natin yung mentality na ang tagal-tagal na sa Panginoon. Huwag kang magsimba kung hindi ka nagbabago. Nung narinig ko sa isang pastor, bakit mo pa titigilin sa magandang ginagawa niya pagsimba? Patigilin mo dun sa pagsabihan mo dun sa masamang ginagawa niya. Na-rebuke ako. Kasi ang thinking ko dati ganun din. Humingi ako ng tawad sa Lord, Lord, sorry. Kasi hindi akong manghuhusga. At the end of the day, haharap tayo sa Panginoon, kanya-kanya tayo ng accountability sa Lord. Amen? Kaya wala na pong magsasabi sa atin, hindi mo man makita pa yan, kahit 20 years na, hindi mo man nakikita pang magbago, di idalangin mo na lang sa Panginoon. Amen. We have a sovereign God. Amen. And that is the role of the Holy Spirit. Hindi natin gawain ang magbago ng tao. Amen? Hindi po natin yung role. Okay. Important. Teach them diligently as we prepare the next generation. Importante to model. Sige nga po, lahat tayo. Siguro marami na rin pong nakapanood nito. An illustration. Lahat po tayo ganito. An illustration from Pastor Peter Tanchi. Yan. Okay, lahat ba nakaganyan na? Sabay-sabay po tayo. Hawakan natin ang ating baba. No. Diba? Ang taas ang baba ko. Diba? That is the power of modeling. Kasi hindi yung sinasabi ko ang nag-pay attention kayo, but kung sa yung ginagawa ko. Amen? Upo na po tayo. Salamat. Makapangyarihan po yung isa sa pamuhay natin, ang salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi nga sa 1 Peter 3, yung mga asawa natin, yung mga kababaihan, sa kababaihan to nangungusap si Peter, mga asawa natin na wala pa kay Kristo, you can win their soul even without saying a word. Dahil sa pamumuhay mo. Amen? Mawiwin mo yung soul nila. Bakit? Inaaruga mo. Sabi ni Pastor Bong, halika dito, pagod na pagod ang iyong physical na katawan. Diba? Kahit na hindi ka nare-respeto, hindi mo ito sa akin lang po to, personal conviction ko, hindi mo kailangan respetuhan ka ng isang tao bago mo siya irespeto. Ano mo yun diba? Yes. Sariling mo yun Amen? Next slide po. Ayan. Yung verse 8, yung mga Jewish people po, tinake nila literally yung words na maglagay sa at alam niyo po ba, may sukat pa sa bumbunan.
para mag-penetrate siguro, para hindi mawala sa kanilang isipan. Alam niyo po ba yan? Yung maliit na box na yan, ang laman yan, maliliit na scrolls na nakasulat yung verse. Kumbaga parang anting-anting. Diba? Nakabind sa kanilang arms, and sa doorpost, ayun, ito, mezuzah. Hinahawakan po nila yan sa tuwing lalabas sila ng pinto at papasok sila ng pinto. Imagine kung paano nila tinake literally yung salita ng Diyos. Pero ang gusto lang po dito mangyari, ang gustong ano dito ni Moses, kailangan isa puso mo ang salita ng Diyos. No? Sinasabi po dito ni Moses na apart na maganda po, no, na meron tayong mga verses displayed on our house kasi we need to be always reminded ng salita ng Diyos. Pero kailangan may action din. Punuin mo man ang bahay mo, wallpaper mo na ng from Genesis to Revelation. Pero if you do not take it sa puso, wala po itong silbi. It will serve as a guide. Following Jesus is about love. Tama po ba? Amen. Kung mahal mo ang Diyos, talagang, Lord, minsan kahit nasasaktan ka, aanoyin ka ng Lord to obey. Kasi nga po, di ba, following Him, you need to take up your own cross. At hindi po madali. Meron ka mga bagay na dapat talagang talikuran if you choose to follow Jesus. At worthy naman po. Di po ba? Worthy po ang sumunod sa Panginoon. Following Jesus is about love. And love generates more love. Dahil nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos, na ipapasa natin ito sa ating mga anak. Na ipapasa natin sa next generation. No? Pero, huwag niyo po akong yung halimbawa, yung mamahalin natin ng ating mga anak na kung paano natin minamahal ang Diyos, huwag niyo pong i-take sa akin na para bang mamahalin sila, abutin sila, pero may limit. Hindi tayo darating na i-compromise mo ng salita ng Diyos. Siyempre, rebuke them with love pa rin. Hindi nyo kailangan mag-away, pero kailangan pagsabihan. Kasi at the end of the day, ang ating pong goal as parents is to restore them. Parang yung prodigal son, wala siya sa wisyo niya. Nagliwaliw siya, umalis siya, hanggang sa kumain na siya ng pagkain ng baboy. Tapos, ang sabi sa salita ng Diyos, when he came to his senses, pag meron tayong mga anak na pasaway, na wala lang sila sa wisyo nila. Amen? Tayo ngayon yung tutulong para ma-restore sila sa Panginoon. If you are a parent, I want to remind you that you are not just raising a kid, you are raising world changers, prayer warriors, history makers, leaders, pastors. Hindi ka lang basta-basta nagpapalaki ng bata. Amen. You might say na, hindi pa naman ako magulang. Pero this is a preparation. At sa mga youth, mamaya may gawain pong ating mga kabataan. Meron din akong charge sa ating mga kabataan. Baka sabihin nila, ay, pang magulang ran yan. Ligtas, happy yung mga youth ngayon, no? Mahalin niyo daw kami, etc., etc. Mamaya kayo. Diba? Purihin po ang Panginoon. No? Kung ikaw naman ay youth, nahatingin mo, hindi pa mananampalataya ang iyong magulang, God will use you. You don't have to look elsewhere. Ikaw mismo, sabihin mo sa Panginoon, humingi ka ng tulong sa Diyos. Lord, use me. Kung hindi magulang ko ang aking spiritual parent, let me be their spiritual parent. Gamitin mo ako para sila ay mailapit sa iyo. Amen? Purihin po ang Panginoon. And sa ating pong pagkatapos, why do we need to make an impact? Bakit ba? Bakit kailangan natin i-prioritize ang Diyos? Bakit kailangan natin mag-pay attention sa salita niya? Bakit natin kailangan i-prepare sila for eternity? Verses 1 to 3, sinabi na po ng Panginoon ang kanyang promise, ang kanyang pangako, bago niya ibigay yung instruction. Ang galing po ng Lord, di ba? Sinabi niya na po dyan, now this is the commandment, the statutes, and the rules, which the Lord your God commanded me to teach you, that you may do them in the land to which you are going over, to possess it, that you may fear the Lord your God, you and your son and your son's son, by keeping all His statutes and His commandments,
which I command you, all the days of your life, and that your days may be long. Hear therefore, O Israel, and be careful to them, that it may go well with you, and that you may multiply greatly, as the Lord, as the God of your fathers, has promised you, in the land flowing with milk and honey. Ang galing po, no, bago pa man sabihin ng instruction ng Lord, nangako na siya, if, laging may ganun, that you may fear the Lord. Bakit kailangan katakutan ng Panginoon? Takot ba to na para ka nakakita ng monstro? Hindi. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung may takot ka sa Panginoon, maiingatan mo ang buhay mo. Magkakaroon ka na, magiging sadyo ka. Amen? That your days may be long. Gusto niyo ba ng mahabang buhay? Amen. Ito ang charge ko sa youth. Honor your parents. Honor your parents no matter what. Amen? Honor your parents. And this is the only commandment with a promise. That it may go well with you and that you may multiply greatly. Sadly po, no, marami na po ngayon, yung mga couples ngayon, ayaw na po nilang mag-anak. Gusto na lang nila ng aso, ng pusa, ng daga. Diba? Ayaw na po nila ng commitment, ng responsibility. Pero alam niyo po ba, parents, we have the highest calling. Tinawag tayo ng Panginoon hindi lang para maging magulang, na arugain sila, kundi para ilapit sila sa paanan ng ating Panginoon. Gusto po ba natin, nakakasama natin ang ating mga anak to a land flowing with milk and honey? Amen. Ayaw po natin na tayo lang. Ayaw din natin silang huhusgahan. Arugain po natin sila, abutin po natin sila, pakinggan natin sila. Gusto nila magsalita, pero alam niyo po ba, napansin ko, yung generation ngayon, Generation Z, tama ba? Hindi sila basta-basta makapag-express ng kanilang sarili. So talagang aaralin mo sila. Stop na rin po natin na ako nung bata, ako ganito, ganyan. Ikaw yun. Generation natin yun. Iba na po yung generation nila ngayon. Abutin po natin sila. If we want to have an impact, to make an impact on the next generation, we need to prioritize our relationship with the Lord. We need to pay attention to His Word. And we need to prepare them for eternity. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Purihin po ang Panginoon. We need Jesus in our parenting. We need Jesus in our family. And this is my prayer para sa lahat po sa atin. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family